agrongani ang ating kukusiin ngayong umaga. Dahil panay-panay din talaga yung aming ulam na gulay no nakaraang araw, ay medyo maiba-iba na naman ang ating uulamin ngayon. May binigay nga ho pala si Ate Lynn na agurong galing Pangahong Rizal, ari nga hong akin na rin talagang ibinabad nung kinaumagahan na ibinigay niya nga ho kay Mister. Habang ako nga ho ay wala, nasa trabaho pa. Tapos pinag-iigahan ko siya para nga lahat ng mga dumi-dumi niya sa katawan ay matanggal sa tubig. Gayon nga ho na kapag ang suso nga ho, agurong nga ho mga kaputol, kapag bagong kuha, kailangan mo pa siya paigahan ng ilang araw bago mo nga ho lutuin. Nung Biyernes pa ho yan binigay sa amin ni Ate Lynn. Bari pinaigahan ko siya ng isang araw kahapon nung Sabado. Tapos linggo ko siya, syempre, lulutuin. Para nga ho ay may ulam kami. Pinili-pili ko na rin talaga yung may mga buntot. Kasi nga ho, hinalo ko na din talaga yung aking mga nasimulan na putputin ang kanyang puwet. O pitpitin. Putol-putulin ba? Hello nga ho mga kaputol. At eto nga, nag-umpisa na nga ho tayo ditong pitpitin ang kanyang dulo ng puwet. Kasi kapag hindi mo yan pinutol-putol ay hindi mo nga ho yan masisipsip dahil wala nga ho siyang hangin sa dulo. Hoy! Kapag sisipsipin mo, alam mo nga ho yung suso, kapag sinipsip mo siya mga kaputol, kailangan masipsip mo siya ng maigi at lumabas yung kanyang laman. Ganon! Kaya nga ho, inumpisahan ko na din talaga siyang piliin para nga mautay-utay ko na yung mga dulo ng mga ating agrong. Agrong nga ho yung tawag sa amin yan, mga kaputol. Hindi ko alam kung saan galing yung tawag na agrong, kung bakit agrong. Siguro dahil may mga tinik-tinik siya, tapos malalaki siya, kumpara doon sa mga suso na nakukuha natin sa ilog. Bari sa ilog din talaga ho yan nakukuha, mga kaputol. Iba lang talaga yung kanyang mga shell. Kaya siguro tinawag siyang agrong. Hindi ko ma-explain kung bakit. Basta agrong ang tawag sa kanya, mga kaputol. Gayon nga ho na magkaiba din talaga ang aring suso namin na makinis. At ayun nga ho, meron pa nga ho ako natitirang labong dito na nakuha nga ho ni Mister nung nagpahapay nga ho si ate dito sa likod ng bahay namin ng labong. Sobrang laki din talaga are. Mga ilang piraso at gayat lang ay ubos na. Charit lang. Maliit lang din ho talaga yung nakuha ni Mister na labong. Gayon nga ho na hindi talaga siya makasingit at mahihirapan at matinikkwang ho at nasa ilalim daw ho ang ibang labong. Ay aring katutubo lang ang pwede nga akong kumuha nun at mga kakayahan. Dahil katutubo lang din naman yung maghapay doon sa likod ng kawayan, ay agad-agad ko naman pinakuha si Mister para nga may panlahok man laang dito kahit papaano. May natira pa rin dito na ilang pirasong tarong, 3 pirasong tarong, mga kaputol. Piling ko nga medyo panat na siya, pero nang hinaya nga akong itapon, kahit na alam ko namang pwede pa siyang kainin, ay akin na lang inilahok. O, makasurvive lang kami ni Gio dito ngayong umaga. Bari wala nga ho talaga si Mister, hindi ko alam kung saan pumunta, pero ang alam ko ho, nakila Ate Lynn. Uy, bumalik. At ayun nga, hindi ko alam kung ano yung transaction ng asawa ko. Pinaghiwa-hiwa ko na din dito ang aring-ahong talong para masimulan ko na rin talaga itong lutuin. Mga ilang minuto nga ang aking inentay ay kumulo na aring labong na ating hiniwa-hiwa kanina na ilang persang-persa. Bale, sobrang konti din talaga yung nakuha dun sa labong, mga kaputol, kasi nga ho, maliit. Tapos syempre, dahil babagoongan nga ho natin, nilagay ko na nga ang aring bagoong, tapos isinabay ko na rin itong si agrong. O, diba? Para isasabay na rin talaga natin sa pagkulo. Dahil yung ating labong ay luto na yun at napakuluan na, tinapon ko yung sabon para nga mahugasan at maalis yung kanyang pait. Magpapakulo ka lang ulit ng pinakasabaw niya bago nga ho natin ilagay ang aring agurong. At nung naka-prepare na tayo ng pinakasabaw niya, syempre nilagay na natin ang agurong at iba pang seasoning na pangpalasa ng ating binaguungang agurong with labong at talong. Perfect! Yung simpleng ulam natin, sana ay ma-appreciate ng ibang tao na nanonood sa aming vlog. At hahaluin lang natin, hindi pa siya kumukulo dahil pinagsabay-sabay ko na rin talaga ang ibang seasoning pangpalasa ng ating agurong binagoongan. Hindi ko alam kung nakakaluto din kayo ng gayang klase kahit nga ho nasa bahay kayo o medyo nakakita din ho kayo ng ganyan ay pwede nga ho yung kainin at lutuin. Nilagyan ko na din talaga dito ng siling green, tapos syempre ang ating sibuyas na pampalasa at hindi yan mawawala, mga kapotol. Lagyan mo na rin ng magic sarap para nga
maging malasa ang kanyang sabaw. Hahalu-haluin mo lang yan mga kapotol. After 30 minutes ay pwede mo na nga huyang haluin. Isinabay ko na rin talaga ang aringahong talong na 3 piraso na ating ginayat-gayat kanina. Para kahit iwanan natin yan ay pwede na yan hanguin after 30 minutes. Sabi ko nga ho kay Mister ay bilisan niyang umuwi para kahit papaano ay may matirahan pa rin naman siya ng agurong na aking iniluto. Siyempre, hindi naman ho kami sanay nang wala siya sa tabi namin habang kumakain. Nag-antay din talaga ako ng ilang minuto at pagkatingin ko nga ho sa ating kaldero ay kulo na nga ho at luto na rin yung ibang ingredients na ating inilagay. At pwede na nga ho tayong kumain mga kapotol kapag luto na ang ating niluluto na agurong na binagoongan with sili at talong. Perfect na naman ang agahan natin kahit medyo late na nga at syempre kailangan ko din maging malate kasi nagkusi-kusi pa ako ng ganitong pagkain na ating uulamin. Maraming salamat sa lahat ng mga nanonood ng aking munting vlog. Maraming salamat sa lahat ng mga nag-share, nagko-comments, nakikipag-engage, nagpa-follow, at hindi nag-i-skip ng mga aking ads sa aking mga vlog. So for today's video, ayan lang ho ang aking maihain ngayong araw. Ay maraming salamat sa inyo. Huwag nyo rin kalimutang senda ng star si Kapotol para sa kanyang kinabuhi. Ay malaking tulong ho yung mga stars na iaabot nyo sa aming pamilya para nga ho makumpleto na nga yung ating goal. Salamat! Kensan ni!